Inaccessology. Ang inaccessology, sarili ko pong salita yan, ay ang pag-aaral ng kalabisan ng Diyos. Ito ay magsisimula sa creation ng ating mundo. Ang inaccessology ay ang pag-aaral ng mga likha ng Diyos. Sa creation ng Diyos, ang daming kalabisan ng mga magagandang bagay. Under different scientific disciplines, sa primatology, counting together all the world monkeys, the New World monkeys, and the apes, there are 264 known species. Kasama ba tayo doon? Ichthyology, there are 28,000 known extant species of fish. So far, 141 species are edible, bangus, tilapia, at ang paborito nating galunggong. Sa ornithology, there are 16,000 species of birds. Sa entomology naman, 1,017,018 species of insects. And there are 1,462 recorded species of edible insects. Tayo mga Pilipino, kumakain ng ilang insekto. Iba, pinakakasalan natin. And there are 1,000 species of butterflies. Sa botany naman, there are 19,000 species of legume leaf vegetables at 270,000 species of flowers. There are even beautiful flowers in the desert. Sa astronomy, the entire Milky Way galaxy numbers about 100 billion stars. Hindi pa ho kasama dyan ang mga bituing walang ningning. Mas marami yun. And beyond the Milky Way, there are 100 billion such galaxies that are known to exist. There are 8 planets in our solar system, and we currently know of 118 other planets orbiting other stars. We know the Earth has only one moon, but our solar system has in fact 166 moons. Bakit ba napakaraming magagandang bituin sa kalangitan? Ang dami po mga bulaklak sa mundo. Ito ba lahat ay kailangan? Probably sasabihin natin hindi po. Are they excesses of beauty? Yes, they are. Bakit ho nilikha ito ng Diyos? Na pati sa disyerto kahit wala naman nakakakita, ay naroroon sila. Just because God likes to give in excess. In many ancient cultures, including ancient Judaism and early Christianity, numbers were not used as precisely as we might presuppose today. Thus, numbers in the Old Testament and New Testament books are often meant symbolically, not literally. For example, when the Israelites wanted to say a long time, they would say 40 days or 40 years, without literally meaning actual days or years. Similarly, to say a short time, the scriptures often say, on the 3rd day or in 3 days, but without meaning exactly 72 hours. Let us look at the numbers in feeding of the 5,000 from 2 loaves and a couple of fish. Apart from the resurrection, this is the only miracle of Jesus present in all 4 Gospels. But there may be something more in the significance of the numbers mentioned. The number 5. The number 5 is the most prominent number in this narrative. There were 5 loaves of bread. Numbers in Scripture often have specific themes associated with them. The theme associated with the number 5 is grace. At a ratio of 1,000 to 1, these loaves were fed to the people identified with the number 5 times 1,000. In principle, any given number multiplied by tens can usually be seen having the same meaning as the number being multiplied. For example, the numbers 50, 500, and 5,000 share the meaning of the number 5. When mentioned as a base number, 5 may imply an interpretation on the individual level, as in the parable of 10 virgins, 5 wise and 5 foolish. When multiplied by 10, it implies an interpretation on the level of a community, like when Jesus orders them to sit down in groups of about 50. Multiplied by 100, 500 refers to a national level, like the post-resurrection apparition of Jesus to more than 500 brothers at once, definitely a bigger community. And 5 multiplied by 1,000, covers a global scope, that is, the whole world. Thus, the 5 loaves fed to the 5,000, signifies the grace of the true bread from heaven, fed to all the world. The number 2. 2 can mean division, difference or double portion. For example, the division of light and darkness on the 2nd day of creation, or the partition of the 10 commandments inscribed on 2 stone tablets. So, why 2 fish? Because one represents the Jews, and the other represents the Gentiles. This implies that Jesus Christ, aptly symbolized by the fish, had come for the salvation of all peoples of the world. All 4 Gospels accounts mention the gathering of the leftovers filling up 12 wicker baskets. Why 12? This is where the heart of stewardship rests. Scholars say that 12 symbolizes perfection of government.
12 is the number of the church, both the Old Covenant Church of Israel founded by 12 physical fathers, in the 12 sons of Israel, and the New Covenant Church founded by 12 spiritual fathers in the 12 apostles. Even as we mention these numerical symbolisms, it is not to say that this miracle of the feeding of the 5,000 is only a symbolical story. No. Far from it. Rather, these symbolical meanings embedded in this actual miracle story only serve to highlight all the more God's abundant blessings intended not only for the church, but for the whole world. Indeed, a miracle of excessive love, care, compassion, of material and spiritual provisions, conveyed through excessive symbolisms and meanings. And, realized only, through a stewardship of abundance. May ilang panuntunan po ng lingkod kasaganahan. No? Stewardship of abundance. Una, sa kamay ng Diyos, ang maliit, pinalalaki. Ang malaki, pinahahalagahan. Siyempre, ang ibig sabihin nito na kahit maliit pa lang ay pinahahalagahan na ng Diyos. Sa makatwid, sa kamay ng Diyos, walang kakapusan. Basta dumaan ang kahit anong bagay sa kamay ng Diyos, walang nasasayang at walang pinanghihinayangan. Yung taong nag-volunteer halimbawa ng 2 isda at 5 pirasong tinapay, hindi naman siya nagkulang bagkus naging sanhi pa para lumabis ang milagro ng Diyos para sa lahat. Kahit gaano pong kaliit ang ating pananampalataya, ang Diyos lamang ang nakapapalaki nito. Pag ito ay malaki na, kahit na ano mangyayari, kung ito po ay nagmumula sa pusong umiibig. Napakahalaga po niyan na ang lahat ng bagay ay padaanin natin sa kamay ng Diyos. Lahat ng ating maliit na kinikita, inaangkin, pinag-aarian, ipadaan sa kamay ng Diyos. Ang malaking problema po ay ganito. Pag dumaan lamang sa kamay ng tao, madalas ang maliit nawawala at yung malaki nakukurap. Mag-ingat po tayo. Palaging padaanin ang maliliit at ang malalaki na bagay sa kamay ng Diyos. Ay ikalawang panuntunan, sa puso ng Diyos, ang mabababaw pinalalalim. Ang malalim, isinasa puso. Napakaganda po niyan. Kahit ganong kababaw ang ating pananampalataya, pinalalalim ito ng Diyos kapag ito ay nasa puso ng Diyos. At kapag ito ay lumalim, dapat ito po ay sinasa puso din natin. Kaya yung ating puso ay kaugnay sa puso ng Diyos. Ang ikatlong panuntunan, sa buhay ng Diyos, ang mali ay itinutuwid. At ang tama ay isinasabuhay. Ito naman ang challenge talaga ng ating pagiging Katoliko at Kristiyano. Tayo ay mabuhay sa katotohanan at mabuhay sa katuwiran. Ay ikaapat na panuntunan ng lingkod kasaganahan, sa biyaya ng Diyos, ang kulang ay pinupunan ng labis-labis kung ito ay ipinamamahagi. Ayan ang kagandahan po, ang milagro ng pagbibigay ng Diyos sa atin. Kahit ganong kaliit ang sa ating palagay ang binigay sa atin, kung ito lamang ay ating ibabalik sa ating kapwa, sa ating Panginoon, sa pamamagitan ng pagbibigay sa ating kapwa, ito po ay pinalalago, ginagawang labis-labis ng ating Panginoon. Ganyan po kasi ang milagro ng abundance. Ano po ang challenge ng mga excesses na ito para sa atin? Number 1, God's providence towards His people is universal in extent. Sa ating pong ebanghelyo ngayon, pinakain ng Panginoon ang 5,000 kalalakihan. Hindi po kasama ang kababaihan at mga bata. At ito ay nagmula lamang sa 5 pirasong tinapay at 2 isda. At ang mga leftovers ay nakapuno ng 12 baskets. Bakit napakalalabis nito? The only answer is because God is excessively good to all people. All who are thirsty, come to the water. All you have no money, come, receive grain and eat. Come without paying and without cost. Drink wine and milk. Ayon sa aklat ni Isaiah. Ang ikalawa na challenge ay ito. God's providence only passes through the door of His presence. Matatandaan niyo ba ang isang babae na nagligay ng perfume sa paanan ng Panginoon? Nag-react si Judas. Ang sabi niya, sayang naman yan. Judas said, why was this oil not sold for 3 days' wages and given to the poor? Ang sagot ng Panginoon, the poor you will always have with you, but you will not always have me. Ang providence of God is made manifest now to us through the presence of Jesus. Pakinabangan natin yan. What more could we ask for? That is why He exhorts us,
Sabi niya sa mga alagad, I tell you, do not worry about your life and what you will eat, or about your body and what you will wear. For life is more than food, and the body more than clothing. Ang ikatlong challenge ay ito, God's providence is always in excess, in all good things, that we might share it with others. Kaya nagbibigay ng labis-labis ang Diyos. Hindi para sa atin lang yan. Kung hindi dahil alam ng Diyos, kaya ka binibiyayaan kasi ikaw ang magbabahagi niyan sa iba. We are stewards simply of giving to others. We are distributors. Kaya nga, sabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni Lucas, give and the gifts will be given to you. A good measure, packed together, shaken down, and overflowing will be poured into your lap. For the measure with which you measure will in turn be measured out to you. O diba? Siksik, liglig, nag-uumapaw. Sa isang kondisyon, ano yun? Sinasabi ni San Pablo, God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Ayun, abound in good works daw. Kaya, tara na po. Let us count our blessings. Let us open our eyes, our hands, our hearts to God's excessive love. Sumusobra ka na po, Lord. Sige pa, ituloy mo pa. Nawa ay pagpalain tayong lahat at bigyan tayo ng protection sa kalabisan ng ating Panginoon. Amen.